So, kanina sa Harapan Channel, diniscuss natin na may listahan pala ang mga Ensaymada Vloggers. At ang sabi nga po, hindi ito listahan ng Ensaymada Vloggers Listahan ito ni Ahas ng mga bumabatikos sa administrasyong Kuting. So, syempre, si Ahas at si Kuting laging magkasama. So, ipinagtatanggol ni Ahas si Kuting, di ba mga ate at kuya? Ganun yung ganap. Ngayon, sa picture na ito, wala kayong nahahalata. Meron ditong napasamang anekwa. May napasamang hunyango. Hulaan nyo kung sino sa picture ang hunyango dyan. Yung nagpapalit kulay, nagpapalit ng anyo. Ganon. Balimbing pa kung tutuusin. Hulaan nyo nga kung sino dyan. Sige nga, i-comment nyo sa comment section kung sino. Tinakpan ko po yung mata ng ibang mga nasa picture na kasama ni VP Sara kasi hindi ko sila kilala. The rest na walang takip yung mukha ay mga vloggers and bloggers na kilala ko. Yung nasa dulo po si Fiscal Darwin Cañete, kung napanood niyo yung live yung vlog natin kanina sa Harapan Channel, ay siya yung sabi ko, bakit kasama si Fiscal Darwin? BBM supporter ito dun sa listahan ng mga allegedly ay tina-target ng mga vloggers, di ba? O ay, kilala na Ate Grace Lumaktod yung tinutukoy ko. Ay. So ito naman nakapula si Ate MJ Kiambao Reyes. Sabi ko nga, ba't kasama rin si Ate MJ? Kasi hindi naman to masyadong nag-criticize sa BBM administration. Isa siya sa mga parang DDS vloggers pero naglaylo. Parang ganon. Hindi na nagbumabatikos kasi delikadong magsalita ngayon Marami ang medyo umiwas na lang na mapahamak, 'di ba? Kasi iba ngayon iba ang panahon ngayon. Pag bumatikos ka, parang nasa peligro ka. Remember what happened to Percy Lapid, right? Bumatikos and then tsugi. Hindi ko alam yung kwento naman ng Degamonize at saka ng ni Teves, no? Ni Degamo at ni Teves. Pero yung kay Percy kasi, allegedly may binatiko si Percy Lapid na tinarget siya after niyang mag-criticize. Okay? Sabi nga nila si Bantag daw yun, pero may mga iba pa pong binatikos si Percy Lapid noon. Isang pinklawan na radio host and TV host na may mga binatikos na tao, and yun nga po, pinatsugi. Diba? Pinalabas lang na si Bantag daw yung nagpatsugi. Kasi si Bantag, isa rin sa mga nabatikos ni Percy Lapid. Ito pong nasa likod, yun, yung walang takip, ay kaibigan po ni VP Sara. Siya po si Attorney Bruce Rivera. Kabaro ko po, kauri ko, Diyosa rin. Pero nagkasakit po yan, parang sa ulo yata or something. Parang, I forgot the kind of, basta parang hindi sakit sa pag-iisip na nasisiraan ng bait. May something. Parang ewan ko kung ano yung sakit na yon, na parang naging siya, parang naging vegetable state siya. So ngayon naman nakaka-recover na nalimutan ko yung term ng naging niya, sakit niya sa ulo po. Ngayon po ay medyo nakaka-recover na, nakakapagsalita na ng maayos. Sino ite? Sino yarn? Si US Colony Governor FM Jr. alam din niya. O hindi yan si Taning, Ate Teresita. Kaaway to ni Taning, pero ngayon mukhang na sila, no? Isa ang parang brain stroke, correct, Kuya Paulo. I forgot the specific term, nalimutan ko lang. Okay, so pinost nga ito ni Fiscal Darwin Cañete yung picture nila. Yan, doon ko yan kinuha dito sa post niya. Ayan. Time flies, right? MJ Kiambao Reyes yung naka-red, tinutukoy ni Fiscal Darwin. Si Fiscal Darwin yung nasa dulo. Sino yung katabi ni Inday na lalaki? Crazy horse ang buhok. Crazy horse? Sino dyan yung Cookie at Mr. T, guys? Bisa mo daw pagaling, Attorney Bruce, ganyan-ganyan. Bakit may kakaibang kulay dyan? May balimbing. Ay, Diyos ko, bago ko pa nasabi, na comment na pala kahapon. Si Cookie Kaki, kung saan lakas mapakinabangan, doon tayo. In short, pulahon. Pulahon lubot, mapula ang puwit. Tumabi pa talaga yung hudas. Kanino tumabi? VP Sara, mag-ingat ka sa tumatabi sa'yo. May hudas daw na tumato. Sino yung tumabing hudas? But anyway, hindi yan yung topic natin. Okay, nabanggit ko lang kung saan galing yung picture. Ito po.
Kapag may nangyari daw sa kahit sino, sabi ni Miss Sass, na nasa listahan, ang unang pagdududahan ay itong BBM mercenary blogger team member named Maureen Rose Mejia Villar. Pinangalanan ni Miss Sass ng buong buo. Yan yung nasa picture. Nakita ko to in person, itong si Maureen. Siya po si Political Labandera. Okay? Yan, may pangalan naman, si Miss Sass naman ang nag-share niyan. Siya si Political Labandera, maganda siya sa picture na yan. In person, chararat po siya. Chararat, Mr. Discount. Mr. Discount. Aneurysm. Correct, Ate Gina. Yun yung naging sakit ni, naku, talagang, Zorro, Gigi Place, plus 5 points sa recitation. Aneurysm yung naging sakit ni Attorney Bruce. So, yun, medyo nakaka-recover na siya ngayon. This one, I don't know kung ano ang sakit niya. Baka wala naman siyang sakit. Siya po si The Political Labandera. Yung TPL3, siya yun. So sabi ni Miss Sass, pag may nangyaring masama sa mga, ito yung listahan na diniscuss ko kanina sa Herapond, pag may nangyari sa mga taong nandito sa listahan, ito ang sisihin. Kasi siya yung nag-post niyan. I encourage everyone to repost this so that more people would be vigilant of whatever these mercenaries are psychotic enough to do. May sakit sa pag-iisip si Political Labandera. Sabi ni Miss Sass, hindi kami sabi, never forget what happened to Percy Lapid. Kababanggit ko lang kanina, di ba? Huwag nating kalimutan ang nangyari kay Percy Lapid. They must do it to anyone on the list, or pwede nilang gawin nga yung nangyari kay Percy Lapid sa kung sino man dito. Okay? Kasi bumabatikos Kapag bumabatikos, dapat patahimikin para walang kalat, right? Walang bakas ng lumipas sinta. Walang ebidensya at prowiba. Patahimikin ang tumatalak, bumabatikos at pwedeng magbulgar ng mga ganap-ganap. Lalo na si Miss Maharlika, number 3 po yata sa listahan na ito. Ayan, nakikita ko nga dito si Miss Sass yung number 1, si Crisette yung number 2, si Miss Maharlika yung number 3. Si Miss Maharlika, isa sa mga maraming may puting ahas, di ba? Maraming inire-reveal na baho ng nandyan sa loob ng palasyo. So, ano ba ang dapat gawin kapag may mga nambubuking ng mga baho, ay di dapat ay patahimikin. Ipatumba, Percy Lapid, sabi ni Miss Sass. Kakatakot ha. So, ito pong si TPL ang nag-share ng listahan na yan. Na-meet ko to sa meet and greet. Social yung kanyang outfit, itim na parang bulaklakin. And then yung heels niya na parang mumurahin, naka-lipstick ng red pink, some kind of a red pink lipstick. May sira ang ngipin sa gilid. Sa personal po, maganda siya dito mukhang bagets. Pero sa personal, kamukha yan ni nasirang Joy Viado, yung comedian na si Joy Viado, kahawigin niya. So, nga pala, pag-uusapan natin mamaya, siya yata yung nagsabi na siya ba may sabi o si Jam Magno na ang mga nasa listahan daw na ito ay tumatanggap ng 300,000 monthly. Kasi yung accusation sa mga nasa listahang ito ay mga tuta ng China. Mga propagandist daw itong nasa listahan ng China, mga pro-China daw ito. Ang sabi naman daw, parang si Jam Magno, puntahan natin mamaya yung post, no? Discuss natin on a separate discussion. Tumatanggap daw ng 300,000 monthly. Wait, parang bumaliktad ang mundo. Ang alam ko, ang mga nagkakagulo sa pera ay ang mga ensaymada vloggers. Ang daming mga lumabas na issue ng mga nakaraan, di ba? May 4 na leaders ng mga vloggers na supporters ni PBBM na nag-agawan daw na tigwa 1.5 million. Ang may revelation nun, yung dating leader ng ensaymada vloggers. May nakagat ng aso na nabigyan ng 200k, tama ba? Merong pera na sinuwapang nung nasa picture kanina. Saan nga yung picture? Mayroong perang ipinamudmod sa ipamimigay sa ensaymada pero sinuwapang ng isa sa mga nasa picture na yan. Hindi binigay lahat. So, dinispal ko kung sino man yung nasa picture, mga ate at kuya. May ganong intriga. Sila yung nagkakagulo sa pera hatian man or whatever. 'Di ba? Tsaka sila yung parang coordinated yung yung mga banat.
banat kay VP Sara, banat kay Tatay Digong, banat sa mga kritikong vloggers, coordinated eh. Isa dyan sa picture na yan yun. Tapos, pagbibantangan nila yung nasa listahan na bayad ng China, itong listahang ito, ano ba yung proof natin at ano ang proof ni SAS na ito yung unang nag-post ng listahan? Ito po, shinare ni Miss Pebbles. Ayan. TPL3, ibig sabihin yan, the political labandera. So, ito yung listahan. Zoom natin konti. Kung makikita nyo, mali-mali pa nga yung listahan dyan. Nandyan yung pangalan ni Fiscal Darwin Cañete. Where is it now? Darwin. Ayun, number 10. Darwin Cañete. Itong nasa dulo ng picture. Yung nasa dulong yon. Yung may salamin. No, na may para may ID. So, yan. And then, ang mga nasa unang listahan dyan, syempre si Miss Sas. Sana banda? Si Miss Sas, si Miss Crisette, si Miss Maharlika, si Tio Moreno, yan. Si Attorney Trixie, si Mark Lopez, or si Mark Anthony Lopez, si Kuya Mark Lopez. Yan, si Jason Sas, pati si Lorraine Badoy. So, sabi ni Miss Sas, baka ipa-persify itong mga nasa listahan. Lalo't number 1 si Miss Sas sa listahan, syempre, di ba? Katakot-takot. Oh, ito yung TPL3 or the political labandera. Yan din siya. Yan yung nasa picture na yan. Maganda siya dyan. Sa personally siya maganda, mga atat kuya. Ako na magsasabi sa inyo. May sira pa yung ngipin niya, no? Dito sa gilid. Okay. Or bingaw. Disclaimer, sabi ni TPL or the political labandera. Hindi ako ang gumawa ng listahan na to. Yung pinakita ko kanina. Ito yung listahan na nasagap ko kaninang madaling araw. So, paano mo nasagap? At sino ang source mo? Ha? Labandera. Actually, updated list na nga ito. Updated? Pero meron pa rin mga slight mistakes at kulang pa rin. Updated na raw. So recent? Oy, Kuya Jojo, baka ikaw yung kulang din sa listahan. Tsaka si General Macanas. Okay. Kasi may mga ilan-ilan pa ring names na sa tingin ko ay dapat nasali sa listahang to. LOL or laughing out loud. But for the meantime, this will do muna. So pwede pa nilang pwede pa nilang i-update yung listahan na yon. Baka mapasama pa ang inyong Perchepesa doon. Kahit maliit lang ating channel, Diyos ko po. Nakasama ko sa meet and greet. Correct, nakasama ko review channel yung sila Bandera. Nandun siya, kumain din niya ng ensaymada. Isa rin yan sa mga ensaymada vloggers. Slight corrections content. Diyos ko po, ang redundancy baga? Or ang redundance? Slight na nga, konti pa, di ba? Hindi si Pebbles Duque yung talakera. Di ba, nabanggit ko yun kanina dun sa Herapan. Puntahan nyo yung Herapan channel. Mag-subscribe din po kayo doon. Andiyan naman yung link no, nakalagay sa comment section. At saka pinipin ko naman yan kapag recorded yung ating video. Hindi si Pebbles Duque yung talakera, si Pebbles Cunanan yon. Ito nga po yung listahan. Ayan, number 14 and number 15. Diniscuss ko yan kanina. Yung Pebbles Duque ay hindi si Pebbles talakera. Ang Pebbles talakera ay si Pebbles Cunanan yung number 15. So, tama ako, di ba? Si Pebbles Cunanan daw yung talakera. Not particularly sure bakit nasama si Fiscal Darwin sa listahan na ito. You know what, Maureen? Mukhang magaling ka magsulat, pero bakit ikaw may mga bakit question mark ang ending ng salita mong itong not particularly? Hindi ka naman nagtatanong. Hindi maganda for him na nasali siya sa listahan na to. O yung na to na yan, dapat meron ka dyang yung apostrophe ba yun? Sa gitna nung na at ng to. Dahil he still works for the government. Sabi ko nga po sa inyo, si Fiscal Darwin ay hindi naman anti-BBM. Yung nasa dulo. Ba't siya kasama sa listahan? So, kinokorek ni Maureen or ni TPL3 or ni The Political Labandera. Anyway, yung mga names na nasa hulihan na ng list ay hindi ko na mga kilala pero familiar sila sa akin sa Twitter or X. Dati, nung nakabakasyon pa ako doon. Nakakabakasyon. Bakit? Ano nakakabakasyon? Nakakasilip sa Twitter? Di ako aware na active rin pala sila dito sa FB, malay ko ba? So, bakit ko pinost ang listahang ito? Siya pala talaga yung nagpost ng listahan.
sa kanya galing yung listahan pero hindi daw siya ang gumawa. Oh, 3 reasons. 1, for your information, para alam daw ng marami na na itong mga pangalang ito ay target dahil pumupuna. Ganun ba yun? Oh. Number 2, because information is free. Libre daw yan. O, i-inform daw kayo. O, number 3, tsaka trip ko lang. Walang basagan ng trip. Trip lang daw niyang i-share yung mga pangalan na ito. O, sino-sino ba yung mga naandyan? Na-discuss ko niyan kanina. So, kasama din dyan si Sir Jay Sonsa, si Ana Malinduguy, isang profesora na host ng SMNI, si Fiscal Darwin Cañete, nagtaka ko ba't naandyan, si Malu Tiquia, magaling na historian, Daryl Yap, director, Edwin Hamora, si Mahal na Reyna, Pebos, 2 Pebos, si Adrian Pascual na isa sa mga admin ng Luminous na nasa Middle East po yata. Attorney Glencho, Mon Kualuping, Ferdinand Topacio, si kasama namin sa radyo, Madam Ellie, nagfo-food vlog, Coco Locoy, na-suspend na ng TikTok, Joie de Vivre, Cruz, Joie de Vivre, ka-partner ni Coco Locoy, Political Witch Boy, walang makaalam kung sino siya, Van Ibiernas, host din ng radyo, Banat Bay or Byron Cristobal, si Banat Bay, si Kuya Roy ng Bagong Lipunan, si Ka Eric ng SMNI, Jeffrey Celis, Maricar Serrano si Tentay, Ethel Pineda, kaibigan ni Miss Mocha at saka ni Banat Bay, MJ Reyes yung nakapula kanina sa picture, Peter Serrano, host din ng SMNI, kasama namin Attorney Nick dati sa radyo, Bobby Tiglaw, magaling na writer sa Isang Pahayagan, Coach Oli, mahaba po yung listahan na yan, putol nga ito ito po itatawag nila na parang DDS 44. Bakit? Ang balak nila sa amin, ipapasa 44 kami. Anong nangyari sa 44 mga ate at kuya? Di ba pinategi? Right? Yung sa 44, yung Fallen 44. Ano sabi ni Miss Pebbles dito? Daming paandar ng mga Ensaymada vloggers. Considered Ensaymada yung TPL yung Morin. Special mention pa niya ako, di ba? Kanina. Information is free daw, sabi itong vlogger na kawangis ng komedyante. Sino yung komedyante? Joy Viado. Na sinasirang Joy Viado. Isa sa mga artistang una ko nakita in person. So, pwede ko sila inform kung ano ka, ilan ang anak mo, saan ka nakatira, okay, information is free naman pala naman pala. Sige, kwento ko buhay mo. So, parang ganun, di ba? Dapat ba nating i-reveal ang whereabouts ng isang tao? Baka mamaya makasuhan tayo ng yung parang kaso ni Jover Lario against Taning, right? Hindi porke free ang information, i-reveal mo na ang lahat, di ba? May karapatan ang bawat tao sa mga private information nila na hindi ma-reveal in public. Para naman alam nila kung bakit dapat kitang patulan or parang pumatol lang ako sa isang budoy. Budoy ba yun yung Ensaymada vlogger na si Lavandera? Pakilino naman ng listahan na yan. Listahan ba ng mga galit sa gobyerno? Sabi ni Miss Pebbles. Yes, proud galit ako. Listahan ng bayarang vloggers? Kayo yan, hindi kami. Sino ba nagkakagulo sa pera? Di ba ang Ensaymada vloggers? Narinig nyo ba nagkakagulo sa pera yung mga pangalang nakalista doon? Like nag-aagawan? Wala. Pag-usapan natin mamaya yung aligasyon naman nilang 300k daw ang bayad doon sa mga vloggers. Monthly. Aba, Diyos ko, ba't hindi napasama ang pangalan ko doon? Malaki palang pera ang involved. Okay. Listahan ng susuporta kay Enday? Yes, suporta ako. Kaya nga sa picture na yun, di ba? Nandiyan si VP Sara. Kaya lang, may katabi siyang ahas. Or kung ano man tawag yung balimbing or whatever, no? Or traidor. Sabi pa ni Miss Pebos, listahan ng mga tumulong sa kampanya na binastarda nila or tinakwil, baklang to. Ayan, pinost na kita, dami mong halhal. Baka makatulong sa pagdami ng followers mo. Gawa kayo ng eksena, hindi dinadami ang pangalan namin para sumikat kayo, lalo ka na, girl. Last post ko na sa'yo to, wala naman ako matututunan sa'yo, akla. Hindi ako natatakot sa'yo, okay na. Feeling sikat din to Feeling sikat daw. Pero alam nyo, may nag-warning sa akin na mag-ingat dito sa TPL na ito. Kasi parang ito daw ang pinagkakatiwalaan ngayon ng... Alam nyo na. Isa sa pinagkakatiwalaan para i-mass report ang mga DDS vloggers. Can you confirm that, Lavandera, TPL, na isa ka sa pinagkakatiwalaan para i-mass report yung mga accounts namin? Can you confirm? May nagsabi lang sa aking puting
puting ano ba siya? Puting ano ba siya? Puting alitap-tap. Ha? Na isa ka sa na sabi mag-ingat tayo diyan kasi yeah, isa yan sa uutusan para i-mass report or i-strike yung ating mga social media accounts. Anong klase? Right? Oh. So, kapag pumupuna, ganyan ang gagawin? Ililista at pagbibintang ang mga tuta ng China at pakakasuhan na nga DND, right? Department of National Defense, yung kay Gibo, tinukoy na nga niya lahat daw ng mga tuta ng China ng mga vloggers kakasuhan daw. So yun ba yung listahan ng mga kakasuhan? Kaya yabang na yabang itong labanderang ito, itong kamukha ni Joy Viado. Yan, kaya yabang na yabang. Ito yung makakasuhan, makukulong, mapaparusahan. Ang tanong, makakasuhan lang ba or mapipersilapid na? Ayan ang sabi ni Miss Sas, oh. Mabuti nalaman ni Miss Sas. Mabuti may mga puting ahas na nag-i-inform kay Miss Sas. Baka mamaya may mangyaring masama sa mga to, oh. Ito daw ang una nyong sisihin. Ay sino bang sinusuportahan ng kamukha ni Joy Viado na iyan? Ay di ba yung ahas at ang kuting? So ano kaya ang mangyayari sa mga nakalistang pangalan na yan? Pagpapalain o ipapapersilapid? At bakit ganyan ang gobyerno ngayon? Kasi ang media na powerful, right? Mainstream media na walang takot bumatikos kay Tatay Digong noon. Puro pagbabatikos kay Tatay Digong, mga higanting TV networks at mainstream media sa Pilipinas, walang takot bumatikos. Ngayon takot, ngayon mababait. Bakit sila takot? Bakit sila mababait? Takot ba silang mapersilapid? At mabait ba sila dahil may napapala sila? Aba, i-comment nyo yan sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo dito sa ating channel.